Nakipagpulong kahapon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay South Korean President Lee Jae-myung, kung saan binigyang diin ang lumalalim na relasyon ng dalawang bansa. Katunayan, nilagdaan kahapon ng 10 Memoranda of Understanding. Si Kenneth Pasyente sa report. Napaigting pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ugnayan ng Pilipinas at South Korea kasunod ng state visit ni President Lee Jae-myung sa Pilipinas. Dumating si President Lee kahapon matapos imbitahan ni Pangulong Marcos Jr. Kasama ng Korean leader ang kanyang misis na si First Lady Kim Hae na mainit na sinalubong ni Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Malacanang. First time ni Lee sa Pilipinas at unang pagdalaw matapos maging epektibo ang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at South Korea noong December 31, 2024. Kasabay ito ng ika-77 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa na nagsimula noong 1949. Nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay President Lee kung saan binigyang diin ang lumalalim na relasyon ng Maynila at Seoul mula sa makasaysayang pakikiisa ng Pilipinas sa Korean War hanggang sa pagiging strategic partners noong 2024. Our closer defense, security, and maritime cooperation reflects our mutual trust as we respond to a rapidly evolving international security environment. Our free trade agreement has brought about new opportunities for trade and investment, the export of bananas and other tropical fruits, and jobs for our peoples. We look forward as well to your continued support for our major infrastructure projects. 10 bilateral agreements ang naisakatuparan ng dalawang leader. Sumasaklaw ito sa pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pulisya, pagpapaigting ng depensa ng dalawang bansa kabilang ang pagbili ng mga kagamitan na magpapalakas sa Armed Forces of the Philippines, digital cooperation, teknolohiya, innovation at agrikultura, kabilang din ang mga kasunduan sa trade at investment at intellectual property. Pinagtibay din ang partnership sa edukasyon at kultura, kabilang ang special program in foreign language at mga programa para sa mga veterano at bayani. Layo ng mga kasunduan na mapalakas ang kooperasyon sa larangan ng kalakalan at pamumuhunan, paigtingin ng maritime at security cooperation at mapalalim ang people-to-people ties sa pagitan ng Maynila at Seoul. We agree that we have made significant strides in advancing and deepening our bilateral cooperation towards the attainment of our mutually beneficial goals. We acknowledge the efforts of both sides to enhance bilateral trade and investment, and we look forward to realizing the full potential of the Philippine Republic of Korea Free Trade Agreement for the benefit of both our peoples. Nagpasalamat si Pangulong Marcos Jr. sa suporta ng South Korea sa modernisasyon ng sandatahang lakas at Philippine Coast Guard, pamumuhunan sa shipbuilding at semiconductor industry, mga proyektong infrastruktura tulad ng Pangil Bay Bridge, at mga programa sa kalusugan, agrikultura, enerhiya at artificial intelligence. Pinahalagahan ng Pangulo ang pangangalaga sa kapakanan ng mahigit 70,000 Pilipino sa South Korea. Nagpalitan din ng pananaw ang dalawang leader hinggil sa South China Sea at sitwasyon sa Korean Peninsula at iginiit ang kahalagahan ng rules-based order at pagsunod sa international law. Magtatagal ang state visit ni President Lee hanggang ngayong araw, March 4. Kenneth Pasyente para sa Pilipinas.